kakabsat, nandito tayo kay Vodcaster. Coco Pimentel, mga kakabsat, kinumpirma ang planong kudita sa Senado para mapigilan ang impeachment trial ni Sara. Ako'y kikilos pa talaga sila. Pakinggan nga natin to. Sige, Sir Bad, pakikumpirma. Ito, kumpirmado mga kabsat do. According kay Coco Pimentel, may plano silang kudita para pigilan. Kasi hindi na nila mapipigilan sa Kongreso. Tragis. O sige, pakinggan natin si Sir Bad. Sir Bad, pasok. Fast forward ng konti. Buenas noches, damas y caballeros. Kinumpirma ni former Senate President and my former PR client na si one of the good ones na hinendel ko na si former Senate President Coco Pimentel na meron nga talagang namumuong kudeta sa Philippine Senate at as we reported earlier, magaganap ito before the Senate can convene into an impeachment court. At ayon rin sa mga earlier report natin, the target date is Monday. Araw na ang House rin ay buboto to refer the impeachment complaint through a one-third vote to the Senate. At ukol sa bagay na yan, sinabi na ni Senate President Tito Soto na ang sa kanya, ang forthwith is tomorrow. For example, na in the evening or in the afternoon of May 11, na i-refer na sa Senado, on the next day, he will convene the Senate into an impeachment court. Yun. Earlier, sinabi na rin nila Robin Padilla na haharangin nila ito. Diyos ko po. They will vote to stop the convening of the Senate into an impeachment court. Pero, meron rin sila isang plano na bago pa man makonvene ni Tito Soto, probably a day after the complaint is referred to the Senate, maybe Tuesday, bago makonvene yan, tanggalin na muna nila si Tito Soto. At they will take control of the Senate. At kung kontrolado na nila ang Senate, syempre, baka ilagay nila, plano na naman nila ilagay ulit si Senator Loren Legarda as President. And syempre, with the advice of the forthwith expert na si Chis Escudero at si Alan Peter Cayetano, pwede nila i-delay yan hanggang Kingdom Come. Pwede nila sabihin, busy tayo sa Middle East crisis. Hintay muna natin habang kung makadaan na yung mga barko dyan sa Strait of Hormuz. Marami silang dahilan na pwede gawin para ma-delay itong impeachment trial. So nakikita rin ni Coco Pimentel, ito ang possible na laro nila, or meron na rin siya narinig na mga ugong-ugong ukol dito dahil sa tingin niya na ngayon, this time, medyo malakas ang minority. Usually minority, mga 6, 4 lang nga, minsan 3 lang. Pero this time, 9. Bawasan na natin si Bato de la Rosa. 8, malaki pa rin ang oposisyon. Kumbaga, sabihin natin, 9. Magdagdag na lang sila ng 4, sila ng majority. Sila ng majority. So, ngayon ang majority under kay Tito Soto ay 15. So, bibitaw lang dyan ng 4, magiging 11 na lang kay Tito Soto. Ang magic number para ma-elect yung new president is 13. So, sa 9, 4 na lang kailangan. Yun lang. If and question mark pa yung kay Bato. That's why marami rin mga sources natin sinasabi dyan sa Senado, baka lilitaw si Bato on Monday. Itetest niya. Meron ba talaga akong arrest warrant o wala? Grabe ka naman, Sir Bat. Ite-testing pa niya. Baka pagpunta niya doon, nandun na yung police. Tandaan mo, 10,000 yun. Diyos ko po, Rudy. Kung wala akong arrest warrant, hindi nila ako maaresto. Pero kung meron ng arrest warrant, goodbye. Hindi ka siguro makaakyat ng Senate Hall.
Ha? Tragis. Hindi, elevator naman dyan o hindi ka makapasok dyan sa... Bantayan nyo rin yung mga kotse dyan, ha? Buksan nyo yung mga kotse, baka Tragis si Sir magtago Bado. yan sa likod ng kotse, ganun. Ha? Sa mga van, maraming taguan dyan. O kaya kahit sa bed ng pick-up, pwede magtago dyan. Anyway, may elevator naman dyan. Pwede dumiretso siya, pero dapat may bantay na pulis dyan. Lahat ng sulok ng Senado. Ha? So, Naku po, narakan tayo guys. So, sa mga bagong pasok yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kapsat. Maraming salamat. Tuloy. Kaya parang lahat ng mga oposisyon parang they are counting on the help of Bato de la Rosa. Kumbaga, kung lilitaw si Bato de la Rosa, pwede mapudeta si Tito Soto kasi siyam, apat na lang. Pero kung 8 lang sila, mahirap kunin, mahirap buuin yung 5. Ha? So, tingnan natin by Monday. Ano ba ang importante kay Bato? Freedom or loyalty kay Sara at i-risk niya yung freedom niya for to save Sara from certain conviction kasi malakas ang ebidensya. Posible ma-convict si Sara. At sinabi nga ni Ping Lacson na meron ng 10. Kailangan 16 to convict. So 6 na lang. At meron nakikita niya siyam dyan, medyo ganon-ganon. Negotiable o pwede takutin. Negotiable o pwede takutin dahil may mga kaso sila. Ha? Baka kasama na dyan sila Joel Villanueva, Chis Escudero at Bato de la Rosa kung hindi pa sila napailan ng kaso at maaresto by June. June daw magsisimula yung trial Pero makonvene muna yung this week or next week, makonvene muna yung impeachment court. So pakinggan natin itong GMA7 News na sa 24 oras, medyo stricto lang sila sa copyright. Pakinggan natin yung interview nila dito kay Coco Pimentel. Boses lang, audio lang. But we still thank GMA7 for this video. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kapsat. Thank you. Ilap. Narinig to si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po'y kahit posible mo nung mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Nakatutok si Mag Gonzales. May 5 miyembro ngayon ng tinaguriang Duterte Block sa Senado. Sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudeta kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras nang matransmit sa Senado ang articles of impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi minority pa. Ayaw nila mag-trial. Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9. So, tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin Pimentel, maninindigan si Soto kahit pa mapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit ay losing the position. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para ma-convict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong Senator Judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa natatayo ring Senator Judge, wala pa rin pasabi kung papasok na siya. Matt Gonzales, nakatutok. Madadalas na kay Sisi yan. So kung napansin nyo, kahit sa bilang ni Coco Pimentel, binibilang pa rin niya siyam yung opposition. Kaya kailangan talaga bumalik.
kailangan talaga lumitaw at bumoto. Bumoto si Bato. si Bato de la Rosa. Yun ang question, lilitaw ba siya? Will he take that risk? Kaya siguro ngayon wala pa tayo, as I promise you, I will give you update dito sa wala pang confirmation eh. Kahit si Claire Castro sinasabi no, I will not confirm nor deny that there is a arrest warrant. So tingnan natin maybe by tomorrow may definite answer na tayo or confirmation. Pero kung wala, posible parang panakot lang ito. Itong breaking news, baka panakot lang kay Bato de la Rosa. O sige, lalantat ka, meron ka na talagang arrest warrant at 10,000 pulis personnel nakaabang sa'yo sa Senado at kung saan pa man, mga bahay mo, mga rest house mo, nakaabang na doon. Kung gagawin nila yung trabaho nila kasi marami mga police official na kinabang naman kay Bato, nakinabang naman sa pwesto, nakinabang sa promotion, and most especially nakinabang sa drug money. Yung binibigyan sila ng reward money sa mga pinapatay nila ng mga high profile na mga drug personalities. Puno. Kasi karamihan doon ay inosente. So this is so we have many things to watch out for on Monday. Isa yung paglitaw ni Bato de la Rosa finally after more than 6 months, and also itong kudeta if ever. Kasi kung lilitaw siya at 4 na boto lang ang kailangan, baka makakakudeta. At yung sinabi ni Coco Pimentel na okay lang makudeta, at least na-convene na ni Tito Soto yung impeachment court, pero pwede pa nila bawiin yun eh kung na-control na nila yung Senado. So we'll see Monday. Kasi kung hindi nila magawa ng Monday yan, o baka Tuesday, kung i-convene na ni Tito Soto, wala na sila magawa. So we'll see. At kung ano man, hanggang dito na muna tayo, pero kung meron tayo update bago doon sa... Salamat, Sir Bad. Diyos ko po, Rudy, awanin. So, kabado na talaga, Mabsat. So, marami tayong abagan sa Lunes, Mabsat. Yung impeachment ni Sara sa House, Mabsat, mai-impeach ulit for the second time. Na bali-balita, may 200 plus na according kay Terry Ridon. At itong si Bato de la Rosa, mukhang hindi natin alam kung anong mangyayari, kung magpapakita ba o magpapa-aresto. Diyos ko po, Rudy. At syempre, yung plano nilang kudita kay Senator Tito Soto. Pero ito nga sabi ni Coco Pimentel, so be it, gawin niya para mapatunayan niya sa mga apo niya. Ginawa niya yung trabaho niya. Magiging legacy. No? Kahit tanggalin niya ako sa pwesto, basta ginawa ko yung trabaho ko, forthwith. Bahala na yung tao bayan. Diba? Ganon determinado itong si Tito Soto. Nako po, kaya kabado sila. Diyos ko Lord. Wala na. Tapos na talaga maliligayang araw nyo. Kaya this Monday, Mabsat, no? Nako po. Bukas ba on Sunday? Mother's Day ba bukas? Happy Mother's Day po sa mga mothers natin dito, Mabsat, no? Tomorrow, Mabsat, no? Tama ba? Bukas. Bukas yata kasi may nagsasabing Happy Mother's Day, nababasa ko lang eh. But anyway, maraming salamat po. Magla-last topic na po tayo. Ito po, pag-usapan na po natin. Here we go. Countdown lang po tayo saglit.